Hello, what's up? Buti nandito ka. Paano nga ba masasabi kung ikaw ay naligaw ng landas o patutunguhan sa buhay? Ito ba yung mali ka ng pinasok na trabaho? O ayun yung trabaho na simple lang ngunit ikaw ay masaya? O ito yung trabaho na gusto mo kahit nahihirapan ka? O ito ba yung trabaho na kahit mabigat, tinitiis mo, magkaroon lamang ng sapat na pagkain sa inyong hapagkainan? O ito ba yung trabaho na magtitiis kang gumising araw-araw tuwing umaga upang salubungin ang mabigat na trapiko? O naliligaw ka lang kung ayaw nila sa pinapasukan mong trabaho? O naliligaw ka kasi ayaw nila na andun ka, lalo na kung kumakamkam ka na ng pera? Pero alam mo ba, kahit anong mangyari, choice mo pa rin. Kapag ganun, hindi mo na problema yun. Dahil problema na nila yun. Dahil siya ang pumasok sa sirkulo mo, hindi ikaw. At kung talagang naliligaw ka, bakit hindi maturo-turo sa'yo yung tamang daan na tinutukoy nila? Bakit puro panliligaw? At kung talagang naliligaw ka, bakit hindi ka mismo kumprontahin? Kausapin ang diretsuhan at harapin at kausapin ang harapan. Naliligaw ka raw, pero bakit ganon? Ba't parang gigil na gigil at parang ginawan mo ng masama? Wow! Ito nga pala yung dalawang aso namin. Kinadena ko na para sa tuwing aalis ako, hindi na naghahabol. Oops, delikado yan. Pagdating sa akin, di pwede yan. Kapag ganyan, medyo tumataas na ang mats niyan. Lasing na yan. Kasi kahit walang pake sa'yo, affected ka. At ang taas-taas ng noo niya. Dahil wala raw siyang amats. Pero sinubukan niyang i-restricted yung idol niya na hindi naman niya kilala. Halak ka. Matino ba yun? Di ba amats yun? Pwede bang huwag ka magtago sa suot mo? Dahil maliwanag sa maliwanag, may pinag-iinitan ka na magtatrabaho lang naman sana sa ibang bansa. Ang taas ng amats mo, dapat ikaw yung positibo doon. Ngayon ako nakita ng galit na galit kahit hindi mo ginawa ng kasalanan. Ikaw talaga yung si Raulo, tsaka baliw. Tapos may nagtuturuan pa kung sino yung mga walang kwenta sa kanila. Nagtuturuan sila mang ayaw magsiamin. Hindi ko na sana papansin na yun dahil wala namang kwenta para sa akin yung topic nila. Kaso hindi, nakakasagi na. Diba? Napaisip ako kung sino-sino ba sa kanila yung may kwenta sa wala. Putangin na, pare-pares lang naman silang mga walang kwenta. Nagtuturon pa, nag-aaway pa. Napailing to ako, sabay diretso alis. Tapos yung akala mong mabuti, yung pala putangin na, pabigat din pala. Diba? Napaka walang kwenta. Putangin na yan. So yung mga ganong pag-uugali, para sa akin mapanganib yun. Hindi ko pa didikitin sa akin yan kasi alam ko hindi ako safe sa kanila o hindi sila safe sa akin. So ang ibig ko sabihin baka mapahamak lang ako sa mga kamay nila. Siyempre kung trip mo makipaghalubilo sa kanila tapos may mga galit pala sa'yo, delikado ka na. Kasi may mga lihim palang galit sa'yo. So siyempre, ang dagdagan ng aking hinala, siyempre kapag ganun marami palang dapat iwasan kasi hindi na sila safe, delikado na sila. Kaya laylo. Siyempre, marami rin ang gusto ng tiwala.
Pero, puro ginagawa naman sa kapwa ay pangungupal, literal. Di mo ba alam kahit na palubi ka sa kalye, no? Madungis ka tingnan, kundi ka nang gagago, siguro ituturing kang mas mataas pa yung narating mo, no? Alam mo, walang masama na i-check yung sarili mong utak. Baka kasi ikaw na yung may diferensya eh. Kasi kadalasan, katuturo mo na hindi ikaw yun. O na hindi ikaw yung siraulo. Kadalasan hindi mo na napapansin na ikaw na pala yung madala. O hindi mo napapansin na ikaw na pala yung malala. Dahil sa ginagawa mo. Kasi kahit anong hindi mo, kung yung ginagawa mo yung patunay na oo, oo yan. Di ba? May tumitibok ng puso sa'yo. Kaso, props lang naman. Hindi naman gumagana. In short, wala ring silbi. Mas may puso pa sa'yo. Yung tinitiktikan mong idol mo eh. Di ba? Dapat, inalis mo na yung puso mo sa katawan mo, literal. Para may dahilan ka na wala ka kasing puso. Mamamatay tao ka rin eh. Di ba? Di nga alam masyadong halata. Sanay na sanay kang pumatay ng pangarap ng iba at pag-asa nila. Pabigat din literal. Alam mong hindi ka na nga makakatulong. Namerwisyo ka ba? Basura literal. Tae literal. Lalo mo lang pinapatunayan na hindi ka dapat bigyan ng tiwala. Alam mo, sayang lang yung suot mo. Hindi ka dapat dyan. Nang dahil sa'yo, nadudungisan lang yan. Dapat, hindi mo sinusuot yan. Dahil kung talagang naligaw yan, diba, dapat hindi yan naka-restricted. Diba? Hindi naman sa'yo yung ibang bansa, kupal ka ba? At pati yung mga tao na init o galit na galit sa taong mahigpit humawak ng pera, paniguradong mas malakas ang tama niyan. Paano ko nasabi? Kasi hindi mo pa nga inaagawan ng candy. O hindi mo pa nga inawakan, galit na. Di lalo na kung may kinuha ka ron, baka kung anong magawa nun sa sarili niya. So yung mga ganun, dapat iwasan din yon. Kasi yung mga ganun, hindi rin safe yun sa ating sirkulo. Siguradong 100% ay kapahamakan ang dulot niyan sa'yo. Akala lang siguro sa ganung ginagawa nila feeling nila napakagaling na nila o bilib na sila sa sarili nila. Uy, may nahuli akong ganun to. Meron ako naging pasyenteng ganito. Ganyan siya, ganun siya. Diyos ko po. Masaya ka kasi, di ba? May pagtitripan ka na naman na pasyente mo. Na sa tingin mo, inosente yun. Sa ganun, sa larangan nyo. Pero hindi mo alam, sinira mo yung pangarap niya. Diba? O sige ganito, paano ba nagiging inosente yung isang tao? Ano yan, kapag hindi mo alam yung isang bagay, ibig sabihin, inosente ka sa ganun. Di paano pala yung mga astronaut na tumawid ng ibang planeta? Iilang piraso lang silang tumawid ng ibang planeta. So tayong naiwan sa Earth, ibig sabihin, lahat tayo bobo na. Ibig sabihin lahat tayo inosente na. Ganun ba yun? Para kasi sa akin, yung tawag doon, pangungupal. Kasi nasisiraan na ng bait. Kaya nagagawa yung ganong klaseng bagay. So kasi ito yan, kung galit ka sa taong tingin mo inosente sa larangan nyo, di ba? Ba't hindi mo ipaliwanag? Di ba?
o kadalasan hindi ka kita kasi hindi ka niya priority. Ito kasi dapat sa kabila ng pagiging inosente sa tingin mo ng isang tao, ano yung magagawa mong magandang bagay para sa kanya para matupad niya pa yung mga bagay-bagay na gusto niya? Ano yung magpapadali ng kanyang pangarap para hindi siya mahirapan, para madali niyang makuha yung pangarap niya sa kabila ng pagiging inosente niya sa tingin mo, di ba? So anong project yung gagawin mo? So anong mga ideas yung mga gagawin mo para maabot niya ng madalian yung pangarap niya, di ba? Inosente nga siya tingin mo. At para hindi siya mahirapan.